Ito na ang huling pagkakataon, ang huling pagsubok. Mula sa bintana ng kanyang silid-aklatan, pinagmasdan ni Helena ang Hardin. Ang araw ay dapit hapon na at ang ginintuang liwanag nito ay nagbibigay buhay sa mga rosas na buong pagmamahal niyang inalagaan. Ngunit hindi ang mga bulaklak ang kanyang tinititigan. Nandoon sa hardin ang kanyang kaisa-isang anak, si Marco, at ang babaeng malapit ng maging asawa nito, si Mariana. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad. Ang kanilang mga tawanan ay umaabot hanggang sa kinaroroonan niya. Napangiti si Helena, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kay gwapo ng kanyang anak, manang-mana sa yumaong ama nito. Ang paraan ng pagtawa nito, ang paraan ng pagtingin nito kay Mariana, na para bang ito ang buong mundo niya. Iyon ang nagpapainit at kasabay na dumudurog sa puso ni Helena. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang kaligayahang iyon, ang purong pagtitiwalang iyon sa mga mata ni Marco. Iyon mismo ang kinatatakutan niya dahil minsan na siyang nakakita ng ganoong klaseng pagtitiwala sa mga mata ng kanyang asawa. Pagtitiwalang sinuklian ng kataksilan. Isang iglap bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang kabiyak. Isang lalaking matatag at halos hindi matinag na nakaupo sa dilim, bagsak ang mga balikat, matapos malaman na niloko siya ng matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang taong yon, tulad ni Mariana, ay may perpektong ngiti at magagandang salita. Napailing si Helena, pilit winawaksi ang mapait na alaala. Hindi siya papayag na mangyari iyon sa kanyang anak. Mahal ko, gusto mo pa ba ng tsaa? Narinig niyang tanong ni Mariana kay Marco. Ang boses nito ay kasing tamis ng pulot. Okay na ako, mahal. Ikaw? Sagot ni Marco, hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Nagbabalak na sanang tumalikod si Helena nang isang maliit na insidente ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang katulong, si Linda, ang nagmamadaling lumapit dala ang isang tray. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok ito at bahagyang natapon ang laman ng pitsel ng tubig sa damuhan malapit sa sapatos ni Mariana. Hindi man lang nabasa si Mariana, ngunit ang reaksyon nito ang nagpatigil sa paghinga ni Helena. Sa isang segundo, nang akalain ni Mariana na hindi nakatingin si Marco, nawala ang matamis na ngiti sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang matalim at nandidiring tingin. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit nakita ni Helena ang halos hindi maririnig na pagbuka ng labi nito para bumulong ng isang salita sa direksyon ng katulong na ngayon ay takot na yumuyuko. Tanga. Mabilis na bumalik ang nangiti ni Mariana nang lumingon si Marco. Naku, ayos ka lang, Ate Linda. Hayaan mo na yan, sabi nito sa malambing na boses, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig. Sapat na yon. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Helena. Ang maliliit na bagay, ang mga sandaling akala nila ay walang nakakakita. Doon lumalabas ang tunay na pagkatao. Dahan-dahang tumalikod si Helena mula sa bintana. Ang kanyang puso ay tila isang bato sa loob ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant, si David. David, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ituloy mo na ang plano. Ma'am Helena, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng nasa kabilang linya. 100%, mariing sagot ni Helena. Ipareserba mo ang table sa La Perla para kay Mariana bukas ng gabi, 7 o'clock. Sabihin mo na may sorpresa si Marco at ihanda mo na ang mga gagamitin ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot si David. Masusunod po, ma'am. Pagkatapos ng tawag, naupo si Helena sa kanyang silyang gawa sa nara at mariing ipinikit ang mga mata. Makalipas ang isang oras, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si David,
Dala ang isang simpleng paper bag na kulay kape. Walang anumang tatak. Inilapag niya ito sa mesa at tahimik na lumabas. Nanginginig ang mga kamay ni Helena nang buksan niya ang paper bag. Sa loob nito ay isang luma, marumi, at punit-punit na damit. May kasama itong isang marungis na alampay. Naamoy niya ang alikabok at ang bahagyang amoy ng lumot mula sa damit. Hinawakan niya ang magaspang na tela. Para ito sa kinabukasan mo, anak. Bulong niya sa hangin. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa kanyang lampara. Isang simpleng platinum band na may solitaire na diamante sa gitna. Hindi ito ang pinakamalaki o pinakamahal na singsing na kaya niyang bilhin. Ngunit ito ang pinili ni Marco dahil katulad ito ni Mariana. Elegante, maningning, at sa kanyang paningin, perpekto. Isinara niya ang maliit na kahon na gawa sa velvet. Bukas ng gabi, sa La Perla, sa kanilang paboritong mesa, luluhod siya at ibibigay ang kanyang buong mundo sa babaeng nagpatibok muli ng kanyang puso. Napangiti si Marco. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagiging abala sa kumpanya, natagpuan na niya ang kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Si Mariana ang kanyang pahinga, ang kanyang tahanan. Ngunit isang anino ang dumaan sa kanyang kaligayahan. Si Mama. Napabuntong hininga siya. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Ngunit sa mga huling linggo, ramdam niya ang namumuong pader sa pagitan nila. Isang pader na may pangalang Mariana. Hindi ito hayagang sinasabi ni Helena. Ngunit naroon iyon sa bawat malamig na tingin, sa bawat naiibang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Alam niya na hindi tanggap ng kanyang ina, si Mariana, at iyon ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Pero magbabago din yan, Ma. Bulong niya sa sarili. Kapag nakita mo kung gaano kami kamahal ni Mariana sa isa't isa, siguradong matatanggap mo rin siya. Sa kanyang pag-asa, bumaba si Marco para kausapin ang kanyang ina. Kailangan niyang iparamdam dito na seryoso siya kay Mariana. Mahalaga ang pag-apruba ng kanyang ina. Nadatnan niya si Helena sa kanyang study, nakaupo sa kanyang desk, tila malalim ang iniisip. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Bago pa siya makakatok, narinig niya ang boses ng kanyang ina. David, ihanda mo na ang lahat. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Marco. Napakunot ang noo ni Marco. Ano kaya iyon? May negosyo na naman bang itinatago ang kanyang ina sa kanya? Normal iyon. Hindi rin naman siya nakikialam sa mga desisyon ng kanyang ina sa kumpanya. Ngunit ang sumunod na narinig niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Gusto kong siguruhin na magaling ang pagkakagawa ng makeup. Kailangan siyang magmukhang tunay na pulubi. Yung tipong makikita sa kalsada. At ang damit? Yung luma at halos punit-punit na. Kailangan niyang maging kagalang-galang at maawa-awa sa unang tingin. Pero sa dulo, gusto kong makita kung paano siya tratuhin ni Mariana. La Perla, bukas ng gabi, 7 o'clock. Patuloy ni Helena. Siguraduhin mong nasa isang sulok siya at hindi madaling makita, pero sapat para marinig at makita ang kanyang presensya. Napakurap si Marco. Pulubi? La Perla? Para kay Mariana? Biglang nagkaroon ng sense ang lahat. Ang pagiging mailap ng kanyang ina sa mga huling linggo. Ang biglaang pagpapareserba ng table sa La Perla. Ang pagdududa nito kay Mariana. Ang lahat ay nagsama-sama sa isang nakakasindak na pagkaunawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumayo siya nang dahan-dahan mula sa pinto. Ang kanyang puso ay tila hinahampas ng martilyo. Hindi. Hindi ito maaring gawin ng kanyang ina. Isang pagsubok. Sa ganitong paraan, isang nakakadurog na sakit ang kumalat sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ganoon na lang ang pagdududa ng kanyang ina kay Mariana? Hindi ba't nakita nito kung gaano kabait at kamahal si Mariana? Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang ina o si Mariana? Sino ang tama?
Ang pag-ibig niya kay Mariana ay halos bulag, ngunit ang narinig niya ay hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalaki ang pader sa pagitan niya at ng kanyang ina. Ito ang patunay na hindi tanggap ng kanyang ina ang kanyang pagpili. May namuong desisyon sa isip ni Marco. Hindi siya kokomprontahin ang kanyang ina. Hindi niya ito tatanungin. Kung may pagsubok man na mangyayari, ayaw niyang guluhin ito. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Kung gaano man kasakit, kailangan niyang saksihan ng personal kung sino ang tunay na Mariana sa likod ng kanyang mga pangarap. Dahil kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang ina, kung totoo nga na si Mariana ay may maitim na puso, hindi niya alam kung paano niya ito kakayanin. Ngunit kailangan niya ang katotohanan. Nagmaneho si Marco palayo sa bahay. Ang singsing sa kanyang bulsa ay tila isang mabigat na pasanin. Naghahanap siya ng isang lugar kung saan siya makakapag-isip. Isang lugar kung saan walang makakakita sa kanyang paghihirap. Tanging ang kanyang pag-asa ang naging tanglaw. Isang maliit na pag-asa na bukas ng gabi sa La Perla, mapapatunayan ni Mariana na mali ang kanyang ina. Iyon na lang ang kapit niya. Maganda ka, Mariana? Napakaganda. Tinitigan ni Mariana ang sarili sa salamin. Kinikilatis ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Ang kanyang mapupungay na mata, ang ilong niyang matangos, ang perpektong kurba ng kanyang labi. Lahat ay pinaghirapan niya. Pinaghirapan niya ang kanyang sarili. Pinaghirapan niyang maging karapat-dapat sa isang Marco de la Riva. Nakasuot siya ng isang peach-colored cocktail dress, tahi ng isang sikat na designer. Sa kanyang leeg ay isang simpleng diamond necklace na regalo ni Marco. Bawat hibla ng damit at bawat kislap ng alahas ay sumisigaw ng kayamanan, kapangyarihan. Ito ang mundo na matagal na niyang pinapangarap. Ito ang mundo na handa niyang ipaglaban. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Napakunot ang kanyang noo. Sinagot niya, "Hello? Mariana, kailan mo balak magbayad?" Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matalim, at pamilyar na pamilyar. Nalaglag ang nangiti sa labi ni Mariana. Nanlamig ang buong katawan niya. "Sino to?" Pilit niyang pinatatag ang boses. "Huwag ka nang magkaila. Alam kong ako yan," sagot ng lalaki. Tumatawa ng mapait. "Ang ex-boyfriend mong minsan mong ginamit para makautang at ngayon ay halos lumubog na sa utang dahil sa'yo." Wala akong alam sa sinasabi mo," sigaw ni Mariana. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagbunyag ng kanyang takot. "Talaga? Ang 30 milyong piso na inutang mo, gamit ang pangalan ko para sa negosyo ng pamilya mo? Negosyong ngayon ay wala na? At alam kong may balak kang lumayas, kasama ang bilyonaryong boyfriend mo. Iiwan akong lumalangoy sa utang." Napasandal si Mariana sa dingding, hawak ng mahigpit ang cellphone. Bumalik ang lahat. Ang alikabok, ang amoy ng luma, at pagkasira. Ang mga mukha ng mga taong umalipusta sa kanila. Dati, kulelat lang ang pamilya niya. Ni hindi sila makabili ng maayos na pagkain. Ang kanyang mga magulang ay halos lumuhod sa hirap para lang makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Nakita niya kung paano sila nilait, tinapakan ng mga mayayaman. Ang sakit noon ay umukit ng malalim sa kanyang puso. Kaya nang makilala niya si Marco, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataon para balikan ang lahat ng nagpahirap sa kanya, para ipamukha sa kanila na hindi na siya ang dating Mariana. Ngayon, muli siyang kinukulili ng nakaraan. "Kailangan ko ng extension," pakiusap ni Mariana. "Malapit na akong ipakasal. Pagkatapos nito, babayaran ko kayo. Lahat." "Extension? Hindi ka na namin pagbibigyan, Mariana. Kung hindi ka makabayad sa susunod na linggo, huwag kang magulat. Kung makita mo ang mga pictures mo
nung wala ka pang retoke na nakakalat sa internet kasama ang listahan ng mga utang mo o mas masahol pa, ang pamilya mo. Naputo lang tawag. Nanlumo si Mariana. Ang kanyang mundo na binuo niya ng buong hirap ay unti-unting ginuguho. Ang kinang ng diamante sa kanyang leeg ay tila nangungutya sa kanya. Kailangan niyang magmadali. Mas kailangan niyang mapasagot si Marco. Tinawagan niya si Marco. Pilit pinatatag ang kanyang boses at naglagay ng matamis na ngiti sa labi. Mahal, saan ka na? Exciting ang gabi, di ba? Oo, mahal, sagot ni Marco. Ang boses nito ay medyo kakaiba, ngunit hindi na iyon napansin ni Mariana. Papunta na ako dyan. Ikaw? Oo, nagmamadali na ako. See you. Ibinaba niya ang tawag, ngunit ang kanyang nanggiti ay hindi na totoo. Huminga siya ng malalim, pilit kinukumbinsi ang sarili na walang makakahadlang sa kanyang pangarap. Wala. Kahit sino. Tiningnan niyang muli ang kanyang reflection. Ang babaeng nasa salamin ay maganda, mayaman, at handang gawin ang lahat. Hindi na ako babalik sa dati. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanigas sa determinasyon. Hinding-hindi na. Dumating ang text mula sa kanyang dating nobyo. Ang boses niya ay nagre-echo pa rin sa isip niya. Huling pagkakataon mo na to, Mariana. Siguraduhin mong may maibabayad ka sa susunod na linggo. Ang takot ay naging galit. Ang galit ay naging pagpupumilit. Kailangan niyang maging perpekto ngayong gabi. Ang anumang hadlang ay kanyang tatapakan. Ang salamin ay hindi nagsinungaling. Isang matandang babae ang bumungad kay Helena. Ang mukha nito ay puno ng kulubot. Ang buhok ay kulay abo at magulo. At ang mga mata ay tila pagod na pagod sa hirap ng buhay. Ang kanyang suot ay luma, punit-punit, at bahagyang may mantsa ng lupa, at kung ano-ano pa. Naamoy niya ang alikabok at ang amoy ng luma mula sa damit. At kahit siya mismo ay halos mandiri. Helena de la Riva, bulong niya sa kanyang sarili. Pilit na kinikilala ang sarili sa ilalim ng maskara. Parang kahapon lang nang una niyang suotin ang ganoong klaseng damit. Noon, isang simpleng batang babae pa lang siya na nagtitinda ng sampagwita sa kanto. Pinangarap na isang araw ay makakain din siya sa isang magarbong restaurant tulad ng La Perla. Ngayon, narito siya at gagamitin ang kanyang kayamanan para muling danasin ang kahirapan para sa kanyang anak. Mapait siyang napangiti. Ang buhay nga naman. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Si David, ang kanyang tapat na assistant, ay naghihintay sa labas. Ma'am, handa na po ang kotse, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Salamat, David, sagot niya. Ang kanyang boses ay tila manipis at mahina. Pagdating sa La Perla, bumaba si Helena mula sa kotse ni David. Agad niyang naramdaman ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang mapanghusga, puno ng pandidiri. Isang matangkad na security guard ang agad na lumapit sa kanya. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Exclusive po ang restaurant na ito. Pilit niyang pinalambing ang kanyang boses na parang isang tunay na pulubi. Anak, gutom na po ako. Kahit tirang pagkain lang po. Kung meron po sana. Napaismid ang security guard. Wala po kaming tira dito. Kung ayaw niyo pong magkagulo, lumayo na lang po kayo. Sige na po anak, kahit dito lang po sa labas. Hindi naman po ako manggugulo. Naramdaman niya ang panunumbat sa mga tingin ng mga taong dumadaan. Ang pagtingin na yon ay tila mas masakit pa kaysa sa salita. Hindi niya maintindihan kung paano niya ito natagalan noon. Kahit siya, sa tagal na niyang nakasanayan ang marangyang buhay, ay naramdaman ang kirot ng pagiging walang silbi. Ma'am, huling paalala na po. Sabi ng security guard, tila nawawala na ng pasensya. Hayaan mo na siya. Biglang sabi ng isang matikas na lalaki, tila isa ring staff ng restaurant.
Ang may-ari mismo ng La Perla, si Gino. Kung gusto niyang umupo sa labas, hayaan mo. Huwag lang siyang manggulo. Napalingon si Helena kay Gino, isang pamilyar na mukha, isang dating kasamahan sa negosyo ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito pwedeng kausapin. Ngumiti siya nang malungkot kay Gino. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Sagot nito, tila nakikisimpatya. Tumalikod si Helena at naghahanap ng isang sulok kung saan siya maaring umupo nang hindi masyadong nakakapansin, ngunit sapat para makita ang pinto ng restaurant. Isang sementong upuan sa gilid sa ilalim ng isang malaking puno. Naupo siya roon, ang kanyang likod ay sumandal sa magaspang na pader. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa entrance ng La Perla. Nagsimula nang dumating ang mga bisita, mga magagrang kotse, mga lalaking nakasuot, mga babaeng nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Bawat isa sa kanila ay tila hindi siya nakikita o kung makita man, ay agad na lumalayo. Tila may nakakahawang sakit siya. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Ang lamig na yon ay hindi lamang dahil sa simoy ng gabi, kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging nag-iisa at walang sinuman. Maya-maya, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng restaurant. Bumaba si Marco at pagkatapos ay binuksan ang pinto para kay Mariana. Para siyang isang reyna na lumabas mula sa isang fairy tale. Ang kanyang peach-colored dress ay kumikinang sa ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ngunit sa mga mata ni Helena, nakita niya ang bahid ng isang bagay na hindi maganda. Nagsimula na. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa buong La Perla. Nakatago siya sa isang sulok sa mezzanine, sa itaas ng sikat na fine dining area ng restaurant. Mula rito, may malawak siyang tanaw sa buong sining, sa bawat mesa, sa bawat tao, at higit sa lahat, sa entrance at sa sementadong upuan sa labas. Nauna siyang dumating. Hindi niya inasahan na ganito kahirap ang magtago, ang magpanggap na wala siyang pakialam, habang ang kanyang mundo ay unti-unting ginuguho. Nakita niya ang kanyang ina, nakasuot ng punit-punit na damit, nakayuko ang mga balikat. Ang dating elegante at matapang na si Helena de la Riva ay ngayon ay tila isang marupok na matanda. Kumirot ang kanyang puso. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding awa at pagmamahal para sa kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nitong gawin ito, ngunit alam niya na may malalim itong dahilan. At pagkatapos, dumating si Mariana. Napakaganda nito. Ang kanyang peach-colored dress ay sumasayaw sa bawat galaw nito at ang kanyang kanangiti ay nakakasilaw. Ngunit sa mga mata ni Marco, may nakita siyang kakaiba. Isang tigas, isang kislap na hindi niya maintindihan. Lumakad si Mariana at Marco papasok sa restaurant. Habang dumadaan sa labas, malapit sa kanyang ina, nakita ni Marco ang isang bahagyang pagtigil ni Mariana. Hindi niya alam kung nakita nito ang kanyang ina, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Isang pandidiri, isang pagbaling ng ulo na tila nandidiri. Sino yan? Bulong ni Mariana kay Marco, ang kanyang boses ay bahagyang matalim. Hindi ko alam, mamahal, sagot ni Marco. Baka pulubi. Sa narinig niya, tila may tumusok sa puso ni Marco. Pagkaupo nila sa kanilang mesa, naisip niya na magbabago ang lahat, na siguro ay magiging mabait si Mariana, na mapapatunayan nitong mali ang kanyang ina. Ngunit ang bawat minuto ay tila nagpapabago sa kanyang pag-asa. Nakita niya si Mariana na nagpapalit ng kanyang ngiti. Mula sa matamis na ngiti para kay Marco, ay nagiging malamig at matalim kapag bumabaling ito sa mga waiter. Masyadong matagal. Narinig ni Marco na bulong ni Mariana. Sa isang pagkakataong malapit ang waiters sa kanilang mesa. Ilang beses ko bang sasabihin na ayaw ko ng ganitong klaseng serving? Pasensya na po, ma'am, sagot ng waiter.
Pasensya? Hindi tayo nabubuhay sa pasensya dito, mariing sabi ni Mariana. Naramdaman ni Marco ang kirot. Hindi ito ang Mariana na kilala niya. Ang Mariana na minahal niya ay mabait, mapagmahal, at may respeto sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang ina. Nakaupo pa rin ito sa labas. Tahimik, tila isang anino. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Mariana na tinawag ang manager ng restaurant. "Sir, I think there's a problem." Lumapit ang manager, si Gino. "Ano po ang maitutulong ko, ma'am?" "Look," sabi ni Mariana, itinuro ang labas. "May isang, undesirable element sa labas. Hindi ba kayo nag-i-implement ng dress code dito? It's bad for business, you know." Naramdaman ni Marco ang kanyang dugo na kumulo. "Undesirable element?" "Ma'am, pasensya na po. Kanina pa po namin siya inaalis, pero ayaw po umalis." Sagot ng manager, halatang naiilang. "Well, you should do something about it," mariing sabi ni Mariana. "This is La Perla. Hindi ito public market." Lumakad si Gino palabas at kausapin ang kanyang ina. Nakita ni Marco ang kanyang ina na umiling at tila nagmamakaawa. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ina. Ngunit kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ni Mariana. Bumalik si Gino sa mesa. "Pasensya na po, ma'am. Hindi po siya umalis. Pero hindi naman po siya nanggugulo." "Hindi nanggugulo?" Napaismid si Mariana. "Ang presensya niya pa lang ay nanggugulo na sa mata ko." Biglang tumayo si Mariana. Hinawakan niya ang kanyang lychee martini. "Excuse me, Marco," sabi niya. "Kailangan kong mag-CR." Habang naglalakad papunta sa comfort room, dumaan siya sa labas, malapit sa lugar kung saan nakaupo ang kanyang ina. Sa hindi sinasadya o sadyang ginusto, bahagyang dumulas ang kanyang kamay at ang kalahati ng laman ng kanyang baso ay natapon sa sementong malapit sa paanan ng kanyang ina. Nagulat ang kanyang ina. Napalingon si Mariana at nakita ni Marco ang isang matalim na ngiti sa labi ng kanyang nobya. "Ay, pasensya na po, Lola," sabi ni Mariana. Ang boses ay puno ng panggagaya. "Hindi ko po sinasadya. Ang tanda niyo na po kasi. Sana po ay nag-iingat." Tumalikod si Mariana. Ang kanyang nangiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Si Marco ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga buto ay tila babasag sa sobrang higpit ng kanyang pagkuyom. Ang singsing sa kanyang bulsa ay tila nagiging mainit. Ang init ng galit ay kumukulo sa ugat ni Mariana. Nasa comfort room siya, nakatitig sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang makeup ay perpekto pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang notification ang lumabas sa kanyang cellphone mula sa kanyang ex. "Last chance, bukas ng hapon, or else." Nanginig ang kanyang mga kamay. Or else? Ano? Pababayaan niya bang bumalik ang lahat ng kinatakutan niya? Ang kahirapan? Ang panunuligsa? Hindi. Hinding-hindi siya papayag. Lumabas siya ng comfort room. Ang kanyang hakbang ay matatag. Ngunit ang kanyang puso ay nagpupuyos. Bawat sulyap niya sa matandang babae sa labas ay nagpapainit ng kanyang ulo. Ito ang rason kung bakit hindi siya makapag-focus. Ito ang rason kung bakit hindi siya mapakali. "Mahal, okay ka lang?" tanong ni Marco nang makaupo siya. "Medyo," sagot niya, pilit na ngumiti. "May konting stress lang sa work. Alam mo na, company issues." Nilapag ng waiter ang kanilang main course. Isang napakasarap na steak na may mushroom sauce, ngunit wala na siyang gana. Ang kanyang paningin ay nasa labas, sa matandang pulubi na nakaupo pa rin doon. "Sir, ma'am, enjoy your meal," sabi ng waiter. Kumuha siya ng isang subo, ngunit ang kanyang panlasa ay tila namamanhid. Ang galit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang lasa.
Hindi niya na kaya. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang ipamukha sa matandang ito na hindi siya karapat-dapat sa lugar na ito. Biglang tumayo si Mariana, kinuha ang kanyang plato na halos kalahati pa ang laman. Nagulat si Marco. Mahal, saan ka pupunta? Doon lang. Mahal, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. May kailangan lang akong itapon. Lumapit siya sa matandang babae. Ang kanyang puso ay tila nakarinig ng boses na nagbubulungan. Gawin mo na. Tapusin mo na. Kung hindi, ikaw ang matatalo. Lola, tawag niya. Ang kanyang boses ay matamis pa rin ngunit may halong panunuya. Hindi ka ba talaga aalis dyan? Ang ganda ng gabi? Tapos sinisira mo lang? Napatingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Gagutom po ako, Ineng. Sagot ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Gutom? Napaismid si Mariana. Hindi namin kasalanan kung gutom ka. Dapat ay nagtrabaho ka para may makain ka. Hindi ang umasa sa awa ng iba. Napakurap ang matanda. Wala itong imik. Naramdaman ni Mariana ang lahat ng galit at pagkadismaya mula sa kanyang nakaraan. Ang mga taong nagpahirap sa kanila. Ang mga tingin ng paghamak. Ang bawat sentimiento ay tila bumalik. Sa isang iglap ng pagkabulagta, naabot niya ang kanyang plato. Eto, kainin mo yan. Itinapon niya ang kalahating kinainan na steak na may mushroom sauce, diretso sa damit ng matandang babae. Napasinghap ang ilang tao sa loob ng restaurant na nakakita sa nangyari. Maging ang mga waiters at security guard ay nagulat. Ang matandang babae ay nanatiling nakaupo. Ang damit nito ay ngayon ay may mantsa ng pagkain. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Naramdaman ni Mariana ang isang kakaibang paghalakhak sa kanyang dibdib, isang paghalakhak ng tagumpay. Ayan, sana busog ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay ngayon ay malakas na at puno ng pagmamataas. Huwag kang umasa sa awa ng iba. Magtrabaho ka. Walang may gusto sa mga katulad mo dito. Tumingin siya sa paligid. Umaasa na makita ang paghanga sa mga mata ng mga tao. Ngunit ang nakita niya ay pagkabigla at ilang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Nagulat siya. Bakit? Hindi ba tama lang ang ginawa niya? Biglang narinig niya ang isang boses. Isang boses na kilalang kilala niya. Isang boses na puno ng galit at sakit. Mariana, anong ginagawa mo? Nanlamig ang buong katawan ni Mariana. Nakita niya si Marco, nakatayo sa likod niya. Ang kanyang mukha ay tila bato. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit puno ng matinding sakit at pagkadismaya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang tinig ni Marco ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Mariana sa kinatatayuan niya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay tila nawala sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Marco, matangkad at matikas, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Hindi siya kailanman nakakita ng ganoong tingin mula kay Marco. Ang mga matang puno ng pagmamahal ay napalitan ng mga matang puno ng pagkadismaya. Marco, mahal, pilit niyang sabi. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Hindi siya sinagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Mariana. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa matandang babae na nakaupo pa rin sa sahig. Ang damit ay puno ng mantsa ng pagkain. Lumuhod si Marco sa harap ng matanda. Mama, tinbulong na niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng restaurant. Lahat ng tao ay napatingin kay Marco, pagkatapos ay sa matandang babae, at pagkatapos ay kay Mariana. Ang mukha ni Mariana ay tila nawalan ng kulay. Mama? Marco, anong sinasabi mo? Tanong niya.
Ang boses ay halos hindi marinig. Sino ang matandang yan? Ngunit hindi siya sinagot ni Marco. Dahan-dahan nitong hinubad ang kanyang mamahaling coat at inilagay sa balikat ng kanyang ina. Sa kanya ito, tinulungang tumayo. Ayos ka lang po ba, ma? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal na ngayon lang narinig ni Mariana. Oo, anak, sagot ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Marco kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng galit. Marco, magpapaliwanag ako, sigaw ni Mariana. Hindi ko alam. Maniwala ka sa akin. Hindi mo alam? Napaismid si Marco. Hindi mo alam na tao ang ginagawa mong ganoon. Hindi mo alam na bawat tao ay may dignidad, may pagkatao. Pero pulubi lang siya. Pilit na depensa ni Mariana. Pulubi? Umiiling si Marco. Siya ang nanay ko, Mariana. Ang nanay ko na nagbigay sa akin ng buhay, nagturo sa akin ng tamang asal, at nagmamahal sa akin ng buong puso. Nagkagulo ang mga tao. Ang bawat bulungan ay tila matalim na punyal na tumatama kay Mariana. Lumapit si Marco kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit puno ng matinding sakit. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito, Mariana, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Ang akala ko ay kilala kita. Ang akala ko ay mahal mo ako. Pero ang totoo, mahal mo lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi! Mahal kita, Marco! Sigaw ni Mariana. Lumuhod sa harap niya. Pilit na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit inilayo ni Marco ang kanyang kamay. Hindi ito pagmamahal, Mariana, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Ito ay kasakiman. Ito ay pagmamataas. At hindi ko kayang magmahal ng isang taong walang respeto sa kapwa. Tiningnan niya ang singsing na inihanda niya. Ngayon ay nakakuyong pa rin sa kanyang bulsa. Ang singsing na ito, para sana ito sa'yo. Pero hindi ko ito maibibigay sa isang babaeng may ganitong puso. Nalaglag ang panga ni Mariana. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nawala sa isang iglap. Ang mga pangarap niya ay naglaho. Marco, wag mo akong iwan. Sigaw ni Mariana. Umiiyak na. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huli na ang lahat, Mariana, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagkawala ng aking yaman, kundi ang pagkawala ng aking respeto. Dahan-dahang lumayo si Marco at tinulungang lumabas ang kanyang ina. Ang mga tao ay nagbigay ng daan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghanga kay Marco at pagkamuhi kay Mariana. Naiwan si Mariana sa gitna ng restaurant, nag-iisa, umiiyak, at puno ng kahihiyan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kotse ay tahimik. Si Marco ay nagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa daan, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang kanyang ina, si Helena, ay nakaupo sa tabi niya, tahimik din. Ang jacket ni Marco ay nakabalot pa rin sa kanyang ina, na ngayon ay malinis na ang mukha. Ngunit bakas pa rin ang mga luha. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang bawat isa sa kanila ay ramdam ang bigat ng nangyari. Nang makarating sila sa bahay, bumaba si Marco at binuksan ang pinto para sa kanyang ina. Dahan-dahan itong lumabas. Sa sala, humarap si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ma! Nagsimula siya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Lumapit siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, niyakap niya ito ng mahigpit. Yumakap din si Helena sa kanya at sa loob ng ilang minuto, nanatili silang magkayakap, umiiyak ng tahimik. Sana ma, sinabi mo na lang, bulong ni Marco. Sana hindi na umabot sa ganito. Nahihiyang umiling si Helena. Hindi ko magawa, anak. Kailangan mong makita. Kailangan mong malaman.
Ang pagdududa ko ay matagal nang nandoon, pero ayaw mong maniwala. Natakot ako na baka bulagin ka ng pag-ibig. Bumitiw si Marco sa kanyang yakap at tiningnan ang kanyang ina. Alam kong tama ka, ma, pero ang sakit-sakit. Alam ko, anak, sagot ni Helena. Hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak. Pero ang sakit na yan, ang magpapatatag sa'yo. Ang sakit na yan ang magtuturo sa'yo na mas maging maingat sa susunod. Napangiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Salamat, ma. Salamat sa lahat. Patawarin mo rin ako, anak, sabi ni Helena. Masyado kitang kinontrol. Masyado akong natakot na maulit ang nangyari sa iyong ama. Pero hindi ko dapat hinayaang masaktan ka ng ganito. Okay lang po, ma, sabi ni Marco. Ang mahalaga ay nandito tayo, magkasama. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na naging masiyahin si Marco tulad ng yung dati. May bakas pa rin ng sakit sa kanyang mga mata. Ngunit meron ding kakaibang lalim at karunungan. Ang kanyang pagiging maingat ay naging matalas. At ang kanyang pagiging mapagmasid ay mas nagiging aktibo. Hindi na rin naging ganoon kahigpit si Helena. Binigyan niya si Marco ng kalayaan na gumawa ng sariling desisyon, ngunit palagi siyang nasa likod nito, sumusuporta. Ang kanilang relasyon ay naging mas matibay, mas totoo, at mas puno ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, nakita ni Marco ang isang flyer sa kumpanya. Isang charity event para sa mga batang lansangan. Ang dating Marco ay siguro ay ipapasa lang yon sa kanyang assistant. Ngunit ngayon, may iba na siyang naisip. Ma, gusto mo bang sumama? Tanong niya kay Helena. Nagulat si Helena. Saan, anak? Sa charity event po, sagot ni Marco. Ang kanyang ngiti ay ngayon ay tunay na. Para sa mga batang lansangan, gusto kong tulungan sila. Napangiti si Helena. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Oo, anak, sumama ako. Doon, sa gitna ng mga batang lansangan, nakita ni Marco ang isang bagong kahulugan ng kaligayahan. Nakita niya ang kanyang sarili na tumutulong, nagbibigay ng pagkain, at nakikipaglaro sa mga bata. Niyakap siya ng isang maliit na batang lalaki na may maruming mukha ngunit malinis na ngangiti. Salamat po, kuya, sabi ng bata. Napangiti si Marco. Ang kanyang nangiti ay ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi na ito ang ngiti ng isang inosenteng lalaki, kundi ang ngiti ng isang taong nakaranas ng sakit, ngunit natuto mula rito. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Helena ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Naging isang tunay na lalaki ka na, anak, bulong niya sa hangin. Isang tunay na lalaking may puso. Ang gabi ay lumipas at ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa mga mukha ni Marco at Helena na ngayon ay parehong nakakita ng bagong simula at natagpuan ang tunay na halaga ng pagmamahal, respeto at pag-unawa sa bawat isa.